So, paano ka ba makakapag-aya ng date, lalo na kung torpe ka? Now, the biggest fear ng mga torpe na lalaki, o yung mga lalaking nahihiya, feeling nila introvert sila pagdating sa babae, mahina sila, is baka ma-reject sila. And what if there's a way na hindi ka ma-reject and ikaw pa yung mang-reject? So first, pag-usapan muna natin paano nga ba nangyayari yung rejection. So rejection only happens if attached ka sa outcome o attached ka sa isang resulta. For example, nakakita ka ng cute na girl. Tapos ang resulta na gusto mong mangyari is kailangan makuha mo yung number niya. So nung hindi mo nakuha yung number niya, feel mo na reject ka. Kasi first of all, attached ka na kaagad sa resulta. Attached ka na kaagad sa outcome na gusto mo mangyari. Kumbaga meron ka na kaagad expectation. For example, lumapit ka sa kanya, tapos nag-hi ka, tapos hindi mo nakuha yung gusto mong reaction, feeling mo rejected ka na. It's because meron ka na kagad scenario, meron ka na kagad outcome na gusto mong makuha sa kanya. So that's why nararamdaman mong nare-reject ka. So in order for you na hindi ma-reject is you don't need to be attached sa outcome. For example, meron kang nakitang cute na girl and type mo siya based on her looks. So ang gagawin mo, instead of being attached sa outcome na ay kailangan kong makuha yung number nito or kailangan makakuha ko sa kanya ng magandang reaction, ang mas magandang gawin is to check if meron din ba siyang interest sa'yo. So in that way, you're not being attached sa outcome. So ang gagawin mo lang check ko lang to kung merong interest sa akin. If meron, go, continue natin. If wala, move on. Don't take it personally, just move on. Kung lalapit ka sa cute na girl na type mo, you are just there to check if meron din ba siyang interest sa'yo. You're not trying to get a positive reaction from her. You're not trying to get her number. So in that way, you will not feel rejected. Because the moment na ma-attach ka sa outcome na, uy, kailangan makuha ko yung number nito. Uy, kailangan makakuha ko ng magandang reaction sa kanya. Hindi ka na magiging authentic or hindi ka na magiging natural. So dahil nga attached ka sa outcome, meron kang outcome na gustong makuha, you are trying to do everything perfectly para makuha yung outcome na yon. So ang nangyayari, mag-fake ka ng personality mo or mag-overthink ka na hindi mo na alam yung sasabihin mo kasi gusto mo nga lahat perfect. Kasi nga may outcome kang gustong mangyari. So mag-overthink ka na hanggang sa wala ka na magawa. So but when you are checking for interest, you are just leading the conversation, leading the pacing, and setting the tone. Ang meaning nun, if lumapit ka sa kanya and nakita mong merong interest, you will just continue the conversation and escalate it. If wala kang nakitang interest, you just move on and don't take it personally. Because ang pinakamadaling paraan when you are trying to find your ideal woman is choosing women that choose you. Yung pinipili ka rin. Yung merong ring interest pabalik sa'yo. Kasi lahat naman tayo talaga may standards, okay? Kung ikaw may standards, yung mga babae rin may standards. So we are just looking for someone na pasok sa standards mo and also pasok ka sa standards nila. So kapag pinilit ba kita sa isang babae na hindi mo naman talaga type, pag pinilit kitang magustuhan yung isang bagay na hindi mo naman talaga gusto, sa tingin mo, madali lang ba para sa akin na kumbinsihin na magustuhan yung bagay na yun o yung taong yun? Makukumbinsi ba kita? Kung ayaw na ayaw mo o hindi talaga pasok sa standard mo yung bagay o yung tao na yun. Di ba hindi naman? Magsasayang ka lang ng maraming time, energy, and effort. So the secret is choose women that choose you. And magagawa mo yon if you are checking for interest. So parang lang yan job interview. Ang madalas na mali ng mga lalaki is they are putting themselves sa position na sila yung nag-a-apply. So wala sa kanila yung power. Sila ngayon yung nasa ibaba. Ang babae yung nasa pedestal. Ang babae ang ginagawa nila yung HR, yung interviewer. So ngayon, sino ba yung nare-reject dyan? Diba? Madalas yung nasa taas, yung babae. Pero kung ipuposisyon mo yung sarili mo that someone who is looking for a girl na compatible sa buhay niya, clear ka kung ano yung gusto mo sa babae, ano yung standard mo, hindi lang sa looks but also sa value, sa principle, sa energy, then mapuposisyon mo yung sarili mo as the job interviewer. Ikaw yung nag-i-interview. Also, kapag ikaw yung nasa posisyon na ganon, magkakaroon ka ng maraming options. You have now the power to choose. Hindi ka yung naghihintay lang na tawagan ka, na ikaw yung napili.
in which napupunta ka sa space of waiting. Also, kapag pinosisyon mo yung sarili mo as the job interviewer, as the one who is checking if compatible ba kayo o hindi, kung may interest ba sa'yo o wala, then hindi ka matatakot ma-reject because you're in the higher position. Okay, ikaw yung job interviewer. Ang kailangan mo lang gawin is to present your best self, be your authentic self, and choose the girl na pasok sa qualities na hinahanap mo, and also the girl who is willing to join you, to follow you. Hindi mo siya pipilitin, hindi mo kailangan pilitin na makakuha ng interest galing sa kanya. So, hindi mo kailangan ng script na kakabisaduhin, hindi mo kailangan ng manipulation tactics para makuha yung ideal woman mo, hindi mo kailangan mag-pretend para maka-impress ng babae, hindi mo kailangan maghabol ng maraming babae para maparamdam mo sa sarili mo na lalaking-lalaki ka. And hindi mo kailangan mag-memorize ng maraming lines sa parang robot. If you want to lead connections with clarity and respect, you want to build attraction without losing your authentic self, yung hindi mo na kailangan magkunwari, hindi mo na kailangan mag-best foot forward, and you want to connect without chasing girls, then checking for interest is the best way for you to approach girls. Kasi dito, malalaman mo kung interested din ba siya sa'yo o one-sided lang. Kung one-sided lang, ayaw natin doon. Kung meron ba kayong vibe, kung okay yung chemistry nyo, or kailangan mo pang pilitin. And lastly, worth it ba siya ng time, energy, and money mo? Or baka wala ka lang ibang option. So, paano mo ba malalaman kung may interest din sa'yo yung babae? So, dalawa lang yan. It's either high interest or low interest. So, ano ba itsura ng high interest? High interest if nag-reciprocate siya ng energy pabalik sa'yo. Kung curious ka sa kanya, curious din siya sa'yo. Kung maganda yung energy mo, maganda rin yung energy na binabalik niya sa'yo. If engaged siya sa'yo, if engaged siya sa conversation, merong eye contact, pag nag-smile ka, nagsismile din siya. Kung playful ka sa conversation, playful ka rin. Kumbaga, you are leading the conversation and siya, mini-mirror niya yung energy pabalik sa'yo. That's the girl na merong high interest sa'yo. Kahit gaano pa ka mahiyain yung babaeng yan, if you are a guy na pinesenta yung best self niya, again, you are leading the interaction. So kahit gaano pa ka mahiyain yung babae, if you are leading the interaction well, maganda yung energy mo, yun din yung ibabalik niya sa'yo. Low interest naman yung babae, if feeling mo, ikaw lang yung bumubuhat ng conversation. Ikaw lang yung curious, one word lang yung mga replies niya, hindi siya nag-e-effort, kapag kausap mo siya, looking around, wala siyang eye contact, yung tipong parang ayaw niya makipag-usap. If low interest, don't take it personally, just move on to the next. So yun lang, hopefully marami kayong natutunan dito sa video na to. Like, comment, and subscribe sa channel na to dahil marami pa akong i-release na videos in order for us to achieve our best masculine version. And if you need more help, meron ako dyan sa description, mga programs na makakatulong sa'yo. Check mo na lang sila and I'll see you in the next one. Let's go.